Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy po kaming nagpapasalamat, Lord, sa umagang to. Salamat po sa kalakasan, salamat sa kagalingan ng anumang karamdamang aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, na bagamat napakarami pong pinagdadaanan ng bawat isa, patuloy mo kaming pinagtagumpay sa lahat ng bagay, Panginoon. Dalangin po namin ang mga kapatid namin na wala dito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na umabot sa kanilang kalalagyan. Ikaw, Lord, ang patuloy na kumatagpo ng kanilang mga dalangin. Ikaw, Lord, ang patuloy na magbangon sa kanila sa banig ng karamdaman. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga kapatid naming malalayong lugar sa ibang bansa, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ikaw, Lord, ang magbigay ng kalakasan. Ikaw ang magbigay ng paalaala, Panginoon, na patuloy silang manampalataya sa iyo dahil wala pong ibang dapat gawin dito sa mundo, Panginoon, kung hindi ang maniwala sa iyo at manampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw lamang po, Panginoon, ang makakapagbigay sa amin ng peace. Ikaw lang ang makakapagbigay sa amin ng tunay na kaligayahan ng kagalakan sa aming mga puso. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ikaw, Panginoon, ang nakakakilala sa bawat namumuno dito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mo na pag-lead, pag-guide, Panginoon, sa lahat ng nakaluklok mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang kapulungan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon, kung paano patatakbuhin ang aming bansa, Panginoon, na malaya, Panginoon, na magpuri sa iyo. Malaya patuloy na magbigay ng pagpapakita at pagpapahayag ng kabutihan mo sa buong mundo. At dalangin din po namin ang mga karating na bansa namin, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang kanilang mga nararanasan. Patuloy po kaming dumadalangin, Panginoon, na patuloy mong pagsama, patuloy mong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. At patuloy mo, Panginoong, pag-abot sa mga taong hindi pa naniniwala na ikaw lang ang Panginoong dapat naming sambahin. Ikaw lang ang Panginoong Jesus na dapat naming paniwalaan dahil ikaw lang ang may kakayanang makapagligtas at makapagtanggol sa amin sa aming mga kahahantungan. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga nasa music industry, Panginoon, na patuloy, Panginoong, naghahari sa mga kasamaan na hindi po nalalaman ng mga tao. Panginoon, ikaw po patuloy, Panginoon, maghipo sa mga anak mo na patuloy na magsaliksik, Panginoon, sa mga pakikinggan, sa mga panonoorin, Panginoon, ng mga bata, lalong-lalo na, Panginoon, na magkakaroon, Lord, ng impact sa kanilang mga buhay na maaaring hindi maging maganda ang ikakadulot nito sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin, Lord, ang patuloy mong pagsama sa bawat isa. Ikaw, Lord, ang patuloy na magdingding sa mundong ito. At patuloy mo kami, Panginoon, gamiting instrumento, Panginoon, upang kami din po, Lord, ay maging ilaw at asin ng sanlibutan ito, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, na punong-puno na ng kasamaan, punong-puno na ng kahirapan, punong-puno na ng mga bagay na hindi na, Lord, maganda yung epekto. Pero patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, dahil patuloy po namin nararanasan yung katapatan mo, Panginoon. Patuloy pa rin namin nararanasan yung yakap mo, Panginoon. Kaya patuloy kaming dumadalangin, Lord, na patuloy mo kaming bigyan ng focus, Panginoon, sa iyo lamang. At ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na maging handa kami sa pagbabalik mo, Jesus. Maging handa ang bawat isa sa amin at mauhaw kami, Panginoon, sa presensya mo palagi, Panginoon. Patuloy kaming magbabad sa mga salita mo, sa mga gawain na makakapag-recharge sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Dahil doon lang po kami pwedeng maging maayos, doon lang po kami pwedeng magdesisyon na maganda, at yun lang po yung tanging makakapagbigay sa amin ng kaliwanagan sa isip namin, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Wala kaming magagawa kung wala yung pagsama mo, Panginoon. Kaya patuloy po namin inaangkin, Lord, ang patuloy mong pag-iingat, patuloy mong pagsama, at patuloy mong paghahari sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang masunod sa mga buhay namin. Ikaw lang ang maghari, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas ka namin, Lord. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mapagpalang
magandang araw, tanghali po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Nakakagalak, nakakatuwa na minsan pa makita kayo, makasama kayo sa pagpupuri at pagsamba po sa ating Diyos na buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa music ministry. Unti-unti po, nag-i-improve na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos lang ang papuri. Palakpak para sa Panginoon. Salamat po sa buhay ninyo, mga lingkod ng Panginoon. Tuloy lang po. Dahil nakita nyo po kung gaano kahalaga at kung ano yung magandang naidudulot nang nagbibigay kayo ng panahon, ng oras sa ensayo. Tama po ba? Hello, nakita nyo po ba yung improvement pagdating sa music? Iba po talaga pag may practice. Kasi hindi po nagsasabong, nagkakasundo. Hindi pa iba-iba yung direction, nagkakatagpo. Tama po ba? Papuntang Hilaga yan, Kanluran, diba? Nagkikita, nagtatagpo. Ang ganda ng harmony. Dahil yan po ay galing sa Panginoon. Amen po? Diba sabi ng Lord dun sa Psalms, play is skillfully ba tawag doon, no? Talagang ano kayo, isa yun sa patunay na mag-practice. Diba? Magbigay ng oras sa ensayo kasi ino-honor ng Lord yung inyong mga pagbibigay ng pursigi, ano pa ba? Pagsasakripisyo nyo, yung oras nyo. Kahapon, nabago yung time dahil nga yung dalawang manggagawa ay may trabaho. Tama po ba? Nabago yung oras pero nagtagpo pa din. Amen? Nasa ano lang yun nasa kondisyon lang yun ng heart. Tama po ba? Pag tama ang kondisyon ng heart ng anak ng Diyos, abay kahit nababago yan, magpapagkakasunduan din. Mapag-uusapan kung saan magtatagpo yung kanilang mga oras or panahon. Salamat sa Panginoon. So talaga pong natutuwa ako, nagagalak ako sa Lord, pakasarap magpuri sa Panginoon ng tao sa puso. At sabi doon sa verse natin kanina, sa Romans, wala nang kahatulan. Tama ba yung sabi doon sa Romans? Wala nang kahatulan ang sinumang, tama ba sa 8? Nakipag-isa. Wala nang hatol. Nakita ko yung sarili ko, ang sarap pala na pag humarap ako sa ating judge. Sino ba ang judge natin? Ha? Sino ang judge? Ha? Sino? Abogado ko si Jesus Dahil kay Jesus na panalo ang kaso ko. Yan. So, ang judge ko ay ang Diyos Ama, makapangyarihan. Kaya pagharap ko sa langit, dahil marami akong kaso Sino kaya walang kaso sa atin? Wala, no? Lahat tayo may mga kaso dito. Kahit nga bata pa lang may kaso na. No? Naalala ko lagi si Kim, ano na naman kaso mo? Pero, asa na yung buboy ko? Busy. May kaso ka na naman. O, diba? Lahat tayo may mga kaso. Pero dahil ang abogado natin ay si Jesus, panalo. Amen? Panalo na. So, ang nakita sa akin, ang nakita sa iyo kapatid, hindi na yung kasalanan mo. Si Jesus na. Amen po ba? Kaya hindi ka na i-judge base doon sa kasalanan mo. I-judge ka na, panalo na yung kaso mo, i-judge ka na, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus na yung nakaupo sa trono. Amen? Si Lord Jesus na. Si Jesus na yung Lord mo, hindi na yung sarili mo. So, sino na yung driver ng buhay mo? Si Jesus na. Kaya tiyak na ang iyong kaligtasan ng patutunguhan. Kaya napakasarap pong isipin na kapatid, huwag mong kabagutan. Yan yung tamang word. Huwag mong kabagutan, huwag mong kainipan ang buhay Kristiyano. Ang nakakabagot naman dito sa mundo, nakakapagod. Totoo po yan. Wala namang hindi nakakapagod dito sa mundo. Lahat dito nakakapagod. Magtrabaho, ng paulit-ulit, nakakapagod bumangon. Pero makakapagod din naman matulog. Ha ba? Nakakapagod din naman matulog lang na matulog. Subukan nyo kaya. Nakakapagod din, di ba? Di ba pagka may nararamdaman ka or may sakit at karamdaman ka, 2 araw, 3 araw, hindi ka na masaya. Tama ba? Iba pa rin yung nakakagalaw ka ng normal. Tama ba mga kapatid? Iba pa rin. Kaya huwag nating kabagutan. Huwag nating tawag nito?
ano ba yung sinabi ko kanina? Huwag ka bagutan, huwag ka inipan ang iyong routine. Oo, ano pa? Oo, huwag kang manamlay sa spiritual na buhay mo. Kung maaring dumaan lang sa'yo yan, pero hindi ka dyan mananatili. Bangon agad. Magpatuloy ka lang sa lakbayin mo sa iyong spiritual na buhay. Dahil ang sabi ng Lord, dahil sa kaugnayan natin sa Panginoon, siya na nagbibigay buhay. Dahil sa pakipag-isa mo kay Christ, ikaw ngayon ay nakalaya na mula saan? Mula sa kamandag ng kasalanan. Ngayon, ikaw ay malaya ng makapamuhay ng may kabanalan, kapatid, at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, hindi mo pwedeng idahilan yung ako'y tao lamang. Hindi po totoo yan. Huwag mong maliitin yung pagiging tao mo. Dahil ikaw ang higit na pinaka-special. Tayo bilang tao, ang pinaka-special na nilalang nilikha ng Diyos. Amen po? Napansin nyo sa lahat ng nilalang tayo ang ginamitan niya ng kamay? Yung mga nilalang na iba, ibon, ano pa ba, lahat ng iba't ibang uri ng hayop ay sinabi niya lang. Diba? Sa impapawid o maging sa lupa, magkaroon ng mga bagay na kailangan natin, sinabi niya lang. Pero ikaw at ako, kapatid, ginamitan niya ng kamay at higit sa lahat, anong ginawa sa atin? Hiningahan. Very good. Hiningahan ng kanyang spirito. Ipinahiram, ibinigay. No? Ang kanyang spirit. Kaya tayo naging nilikhang may buhay. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa Panginoon na nagkaroon ng buhay nagkaroon ng katuturan ang ating buhay. So ngayon po, mag-aral na tayo ng salita ng Diyos dahil ito po yung dahilan kung bakit tayo nandito. At salamat sa Lord dahil sa pag-aawitan pa lang natin, pagpupuri pa lang natin sa Lord, nakalaya na tayo sa kapaguran. Amen po? Pagod, bigat, sakit, lungkot, pag-aalala. Ano pa yung mga nakalaya tayo? Ano pa yung mga sino-stress dyan? Amen, di ba? Habang nagpupuri ka sa Panginoon, ang gaan-gaan ang pakiramdam mo. Pag natapos, bakit po? Doon mo nakatagpo ang katotohanan, ang tunay na magpapalaya sa'yo. Sa lahat ng bagay na pilit, binabandage tayo ng kalaban dito sa mundo. Salamat! Dahil kapatid, pag totoo ka talagang tumulog sa Diyos, lahat ibinibigay mo sa Panginoon, hindi ka talaga mabibigo. Opo, nakakaranas ka talaga ng gaan, nakakaranas ka ng tunay na kapayapaan, kapahingahan, kagalingan. Yan po ay sa Panginoon lang. May mga worries tayo, paano na kami sa susunod na buwan? Paano na tayo sa susunod na taon? Yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo, kapatid, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo kakayaning mag-survive. Hindi natin control kung ano yung mangyayari sa mundo. Nakikita natin na pa-iba-iba na, di ba? Nagiging worse to worse na yung nangyayari sa iba't ibang lugar sa buong mundong ito. Pero nagpapasalamat po tayo dahil kahit kailan, ang sabi ng Lord sa Hebrew, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala, dahil hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen po? Pangako na yun. At pag sa tuwing tayo ay nagugulumihanan, nabibigatan, nag-aalala, yuko ka lang, hindi mo kailangan humanap ng lugar na sasabihin mo, doon ako kakatagpuin ng Lord. Kahit saan ka, nakatayo ka man dyan, nakaupo ka man dyan, pumikit ka lang at manalangin at sabihin mo, Lord, natatakot ako. Lord, nangangamba ako, nag-aalala ako, Lord. Pero ito ang sabi mo. Amen po? Pinangahawakan ko to, Lord, yung pangako mo. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na hindi sinungaling. Sabi mo sa salita mo, Lord, lahat ng salita mo ay tunay at wagas at totoo. Mapangyayari, mapananaligan, mapangahawakan. Kaya ang sabi dyan sa ating verse ngayon, saan po ba tayo mag-aaral? Sa aklat ng ano po, mga kapatid? Nandyan ba? Filipos chapter 3. Tayo po tayong lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya. At basahin po natin ang word ng buong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Lakasan po natin aklat ng Filipos chapter 3 verse 10 to 11. Sige po.
tanging ang nagbilang ngayon ay lubos sa kilala si Kristo. Amen. Naranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, magbahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man muling mabuhay mula sa kamatayan. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami, O Diyos, ay sama-samang nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Maraming salamat, Ama, na makapangyarihan ang pangalan ng iyong anak na si Jesus sa buhay namin. Napangyayari ang lahat dahil kay Jesus. May kapatawaran sa lahat ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, naniniwala kami na lahat ng aming gagawin na may kinalaman sa pangalan ni Jesus ay meron po itong katuturan, may saysay, meron po itong tunay na magandang idudulot, epekto sa aming mga buhay. Hindi lang sa buhay dito sa mundo, lalo tigit sa buhay na inilaan mo doon sa langit. Kaya naman po, kami ay dumudulog sa inyo patuloy. Pagindapatin niyo po kami sa inyong banal na harapan. Ikaw na Diyos na nakakakilala sa bawat isa sa amin. Wala kaming pwedeng ilihim sa inyo. Wala kaming pwedeng itago sa inyo. Minsan pa, siyasatin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Madalas po kami magkamali sa salita, sa isip at sa gawa. Patawad, Lord. We pray na ang makita mo sa amin, Ama, ay ang iyong anak na si Jesus, na siyang luminis sa lahat ng aming karumihan, siyang tunay na nagbayad sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po dahil kami banal na sa paningin mo, dahil sa iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo po at abutin ang iyong mga anak sa kanilang mga pangangailangan. Higit mong alam ang kanilang mga daing, mga pagsusumamo, mga tunay na iniluluhod nila sa inyo. I pray, Lord, nakatagpuin mo po sila. Tulungan mo po na maintindihan, maunawan ang inyong salita na isang simpleng kaparaanan. O Diyos, sa tulong ng Holy Spirit, kausapin mo po kami. Tulungan mo kami na maintindihan ang kalooban mo. At ito po ay magsilbing kalakasan, katatagan, tibay ng amin pong relasyon sa inyo. Salamat sa apaw-apaw na pagpapalang espiritual. Thank you, Holy Spirit. Amin pong hinahayaan ang spirito ng karunungan, ang spirito ng kaliwanagan, ang spirito ng katotohanan, ang siyang mamayani at maghari sa aming kalagitnaan. At amin pong hinahayaan, higit sa lahat, ang presensya at pagsama ng aming makapangyarihang Diyos na buhay. Itinatakwil namin at itinataboy sa pangalan ni Jesus ang lahat ng gawa ng kadiliman, ang spirito ng kalituhan, ang spirito ng pag-aalinlangan, ang spirito ng kasinungalingan. In Jesus' name, hindi namin pinapayagan sa lugar na ito. Wala kang karapatan, wala kang magagawa sa puso't isipan ng mga anak ng Diyos, sapagkat tunay na nagahari sa aming mga buhay ay ang aming Panginoong Jesus lamang. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Amen at amen. Makaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Napakapalad po natin na sa maraming pribilehyo na meron tayo bilang mga anak ng Diyos, isa po ay ang nagkaroon tayo ng tunay na katiyakan, kasiguraduhan sa ating buhay. Amen po? Ito po yung meron tayong tunay na dahilan o layunin o purpose sa mundong ito kung bakit nandito tayo. Mga kapatid, salamat dahil hindi tayo sumusuntok sa buwan. Amen? Hindi tayo nangangapa sa dilim. Hindi tayo nagbabaka sakali. Tama mo ba? Hindi tayo, tawag nito, parang ano ba, yung hindi ka sure sa iyong kinalalagyan. Na pag may nagtanong sa iyo, hindi ka sigurado kung saan ka pupunta o ano bang silbi mo sa mundong ito? Ano bang layunin kung bakit nandito ka? Ano ba ang role mo? Ano bang goal mo? Bakit ka kapatid nandito? Bakit ka nandyan? Bakit ka nakabilang sa pamilyang yan? Bakit ka nakabilang sa Grace from Heaven Church? Okay? So salamat dahil meron. May purpose po, may layunin ang ating buhay. Kaya nga po, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay The real purpose of life. The real, ang totoo, ang tunay. Ibig sabihin, meron hindi? Yes! Nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, hindi yan yung tunay na purpose ng Lord sa buhay mo.
Hindi yon. Ang tunay na purpose, layunin ng buhay mo, ay nung nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi doon natatapos. Nung tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, nagpapatuloy ka. Nandito ka para saliksikin, alamin, kilalanin. Kilalanin mo ba ang iyong Diyos, kapatid? Hindi ka nakukontento na alam mo lang na may salvation. Hindi ka nakukontento na alam mo na may namatay sa krus, na may Jesus, nagbuwis ng buhay para sa'yo. Hindi ka lang dun nakukontento. Gusto mo pang kilalanin si Lord. Gusto mo pang alamin, napakaganda pala ng plano ng Panginoon sa buhay ko. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, di ba ano bang sabi ni Apostol Paul dyan sa Pilipos? Sa 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala. Sino po? Si Kristo. Di ba? Lubusang makilala. So may gagawin ka, kapatid. Magkaugnay, magkaruntong ito mga mensahe ng Panginoon. Last Sunday, ano yung message ng Lord sa atin? Sa mga nakaalala? Wow, very good. Praise the Lord sa mga nakaalala. Pananampalatayang may gawa. Nalulugod ang Lord na yung faith mo, ine-exercise mo, nakikita sa gawa mo. Amen po? Naturuan tayo doon. Na hindi ka basta lang may pananampalataya. Anong sabi ng James? Ano sabi ni James? May pananampalataya ka, mainam yan. Maging ang demonyo din may faith. At nanginginig pa. Sabi niya doon, di ba? Nanginginig pa dahil natatakot. Dahil alam niyang higit na makapangyarihan ang Diyos. Higit na may magagawa ang Diyos kaysa sa Kanya. Pero anong pilit na ipinapa sa isip sa atin ng kaaway? Hanggang dyan ka na lang. Yan na yung buhay mo. Wala ka nang mararating, wala kang silbi, ganun ang kaaway. Pero hindi po. Meron po tayong napakagandang purpose kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Kaya sabi ni Apostol Paul dyan, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Bago po dumating doon, binanggit na Apostol Paul kung sino siya dati, kung ano ang kalagayan niya. Siya yung dating kinakatakutan ng marami, diba? Siya yung dating, sabi na natin, sisiga-siga ka. Alam mo, siya nga yung, tawag nito, masugid na tumitiligsa, ano? First, tumitiligsa. Sa English, pinipersecute. Pinipersecute niya yung mga Kristiyano, yung mga followers ni Jesus. Sinusumbong niya pag may mga nakikita siya nagfe-fellowship, kagaya nito. Pag nakita niya na, uy, meron doon nagtutipon, may nag-worship doon na si Jesus ang itinataas, magpapadala dito ng mga manghuhuli. Kaya mapalad tayo sa lugar natin at sa panahon natin ngayon. Dahil malaya tayong nakakasamba sa Lord. Kaya nga lagi kong sinasabi, may mga kamay kayong pumalakpak. May mga paa tayo, iindak natin sa Panginoon. Amen? Dahil doon tayo nagpapakita ng ating pagkilala. Doon tayo nagpapakita ng ating paggalang, pagpapasalamat, pagkilala, pagbigay honor sa ating Diyos na buhay. Pagkilala na, Lord, totoo ka. Lord, ikaw ang source ng life namin, ng life ko. Kaya ako nakakaya ang lahat dahil sa katapatan mo, dahil sa grasya mo. Kaya ito ako, Lord. Sasamba ako sa iyo. Magpupuri ako sa iyo. Amen po ba? Amen? Kaya hindi dapat nire-reserve. Hindi ka dapat nahihiya. Hindi mo dapat tinitingnan yung katabi mo, parang ako lang yata ang pumapalakpak. Parang ako lang yata ang sumasayaw. Huwag mo silang intindihin. Dahil ang binibigyan mo naman ng lahat ng yun ay ang Diyos. Amen po? Amen. Hindi ka, wala ka dapat pakialam sa katabi mo. Dahil ang gusto mo, mabigyan ng karangalan, kapurihan, ang iyong Savior. Ang iyong Diyos. Kaya ka nandito. Amen? Nasabi mo sa puso mo, Lord, naniniwala ako na sa pagsamba ko sa iyo, pagpupuri ko sa iyo, kakatagpuin mo ako, Lord. Makakaranas ako, Lord, ng paghipo mo. Makakaranas ako, Lord, ng kagalingan. Makakaranas ako, Lord, ng kalayaan sa lahat ng kabigat
kabigatan at kapaguran na meron ako sa mundong ito. Na lagi naman talaga tayo nasasabak sa lahat ng pagod. Wala namang hindi. Lahat tayo, kapatid. Ikaw man ay maging single o maging double, lahat tayo nakakaranas ng sobrang kapaguran. At salamat! Dahil ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Ang sabi ni Apostol Paul, lahat ng bagay ay iniari niyang, itinuring niyang walang kabuluhan. Sabi niya sa 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong, ano sabi dito? Pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Isipin niyo po yun. Sabi niya, Apostol Paul, yung palang mga iniingat-ingatan, yung palang mga niyayakap-yakap at pinapahalagan ko nung araw, ay baliwala pala yun ikumpara ngayon sa meron ako ang relasyon ko kay Kristo. Kaya yung mga bagay na, ay baka kasi pag inuna ko ang gawain baka mawalan ako ng trabaho. Uli kaya, ay baka kasi masira ang relasyon ko pagka inuna ko ang gawain. Pag inuna ko ang mag-praise the Lord. No. Ang sabi ni Apostol Paul, lahat ng bagay itinuring kong walang kabuluhan. Dahil sa tunay na pakikipag-isa at relasyon mo kay Kristo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, bigyan po natin ng halaga yung atin pong relasyon kay Christ. Huwag natin itong gawing biro. Huwag natin po itong baliwalain na okay lang. Anytime, pag ako ay kinuha ng Lord, sa heaven ako diretso. Kapatid, nandito ka pa. Kapatid, may purpose sa buhay mo. Kapatid, may layunin pa ang Lord kung bakit nandyan ka. Saliksikin mo, alamin mo. Anong sabi ni Apostol Paul? Number 1, ano po yung purpose ng buhay mo, kapatid? Anong layunin mo kung bakit ka nandito? To know Christ personally. Wow! Gusto mo bang makilala ng mas personal pa si Christ? Amen. Yes! Bakit po? Masarap makilala ang Diyos. Masarap na sa tuwi-tuwi na hindi ka, alam mo, madali lang naman malaman kung unti-unti mo nang nakikilala ang Panginoon. Hindi mahirap sa iyong makipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Madaling makilala. Madaling makita. Madaling malaman. Kung ikaw ay andun na, unti-unti, nakikilala mo na ang Diyos mo kasi hindi mahirap lumapit sa Kanya. Diba? Dumating ba kayo sa puntong magpipray ka na lang parang ang hirap-hirap at di mo alam kung anong sasabihin mo. Diba? Di mo alam kung paano mo ibubuka yung bibig mo. Di mo alam kung saan ka magsisimula. Tama? Hello? Pero nung lagi kang lumalapit sa Diyos in Word, lagi mong inaalam kung ano ba talagang sinasabi ng Panginoon, hindi mahirap. Hindi kailangan sa uluhin dahil mismo, kapatid, kung ano yung laman ng loob mo, nasasabi mo. Gugulat ka na lang na ihahayag ng labi mo, na i-declare ng bibig mo kung sino siya. Lord, napakabuti mo. Lord, maraming salamat sa katapatan mo. Lord, napakasarap pala sa presensya mo. Diba? Yung konting pangyayari, konting pagpapala, big deal na sa'yo. Malaking deal na sa'yo yun. Issue na sa'yo yun. Hindi pwedeng hindi mo ibalik sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi mo purihin ang Panginoon. Kasi yun yung patunay na unti-unti ka nang humahakbang tungo sa personal na pagkakilala sa iyong manlilikha at manunubos. Amen? Hindi mahirap sa'yo na ipaliwanag yung word. Hindi mahirap sa'yo na ituwid ka sa pamamagitan ng word. Hindi ka lumalaban. Andun lagi yung pag-amin. Andun lagi yung pagkilala na, okay, sorry Lord, patawad. Tawarin mo ako, Lord. Ako po yung mali. At isa yan sa bagay na nakita ko sa ating kapatid na wala dito.
Nagulat ako kasi talagang abot-abot ang pasensya niya. Pasensya na po sa inasal ko. Patawarin niyo po ako na realize ko na sa akin talaga ang mali. Aba, salamat sa Diyos. Yun ay talagang grabe din yung pagpapasalamat ko. Lord, thank you po dahil kayo ang kumilo sa puso ng taong ito na na-realize niya na hindi sa lahat ng oras kailangan natin siyang ipamper. Diba? Hindi sa lahat ng oras ihele-hele. Hello! Kailangan din paminsan-minsan tapikin. Tama ba? Diba lang din ang Lord? Ayaw niya na lagi tayong baby na kailangan ihele. Konting correct, takbo sa sulok at iyak. Diba? So, isa sign na may mature. Diba? Kasi pagka mature ka na kapatid, kahit gaano pa yung kasakit, masugatan ka man, bumabangon at bumabalik sa original kung sino ka. Thank you, Lord. Na-correct ako sa aking mali. Amen po ba? Natuwid ako, Lord. Hindi pala yun tama. Hindi pala yun yung tamang asal. Hindi pala yun yung tamang pagharap or approach sa tao o tamang salita na binitawan ko. Mga kapatid, yun po yung gusto ng Panginoon. Yung makita tayo na laging may pagpapakumbaba. At yun yung gusto ng Lord na prayer mo. Lord, likhaan mo ako ng pusong handa lagi na kumilala ng aking kamalian. Yung sa tuwing ikinukurik mo ako, Lord, hindi po ako nangangatwiran. Kundi sinasabi ko, opo, Lord, sorry, kasalanan ko. Amen po? May pagkakataon ba na pag nagbasa ka ng Bible, sinasabi mo, hindi ako to, Lord. Hindi ako tinutukoy dito. Ang layo naman ito sa buhay ko, Lord. Nagkataon lang ba kung bakit mo nabasa yan? Amen po ba, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Dapat dumadating na tayo sa punto, ang ating level, o ang ating estado as a Christian, as a followers ni Christ, na nakakaya mo na tanggapin lahat, kapatid. Umaalis ka na doon sa lagi kang sinusubuan, kundi marunong ka na rin magsubo sa iba. Amen po ba? Marunong ka na magsubo sa iba. Hindi ka na laging inaakay. Ikaw na tong umaakay sa iba patungo sa Panginoon. Nagkakaintindihan po ba? Amen. Hindi ka pwedeng laging ganon. Kailangan merong pag-akbang tungo sa paglago. May step kang inaakbangan. Huwag laging doon sa step 0 or 1. Dapat umuusad. Dapat nagpa-progress ang ating buhay, Kristiyano. Dahil yun po ang paraan or pagpapakita natin ng nakikilala na natin ng personal unti-unti ang ating Panginoong Jesus. At ito po yung sabi ni Apostol Paul. Ang pinakananais at tanging hangarin ko ngayon ay makilala ng lubusan si Kristo. At sabi doon, to know Christ personally, number 1, sabi niya sa 7 and 8, dahil kay Kristo, ulitin ko yung verse, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan. Tama po ba? Andyan ba? Philippians? Andyan po mga kapatid. Philippos chapter 3 verse 7 to 8. Andyan ba? Anong sabi diyan sa monitor? Ang bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Marami pala tayong mga bagay noon na niyayakap, iniingat-ingatan na hindi nakalulugod sa Lord. Posibleng negosyo, trabaho, na ayaw mong bumitaw, ayaw mong mawala kasi yun yung nakasanayan o yun yung pinagkukunan ng pangsustento ng iyong lifestyle, pero hindi nalulugod ang Lord. Ang sabi diyan ng Panginoon, iwanan, bitawan, isuko sa Lord. At yung mga yan ay ituring mong walang kabuluhan, makamtan mo lang kapatid si Christ. Amen? Ano ba yung mga bagay? Alam niyo yan. Alam ng Lord kung ano yung mga bagay na kiniingat-ingatan ninyo noon na hindi naman pala nagbibigay kaluguran sa ating makapangyarihang Diyos. Next verse na magsasabi sa atin na dapat na nandun tayo sa aspeto ng unti-untang kinikilala na natin ng personal ang ating Panginoon. Aklat ng ano yan? Efeso chapter 1 verse
Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko nakalimutan ipanalangin kayo. Tama po ba? Hello? Amen. Tama? Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na ano po? Na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Hanggang doon lang ba? 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. So, nagkataon lang ba yun? No! Banal na tayo sa paningin ng Ama dahil kay Christ. Sasabihin niyo naman, sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Yes! Walang matuwid, wala kahit isa nung hindi ka pa nakipag-isa kay Christ. Nung nakipag-isa ka na kay Christ, so may relasyon ka na, personal, sa ating Panginoon, banal ka na kapatid. Isipin nyo, kaya kung banal ka na, patuloy ka pa bang magkakasala? Malinis ka na, rurumihan mo pa ulit ang sarili mo? Anong sabi ng Bible? May tulad tayo sa baboy. No? Napilit mo mang linisin, pilit mo mang paliguan, ano mangyayari? Bumabalik sa putikan. Kasi nature yun ng baboy. Mga baboy ba kayo? No. Tayo ay mga special na nilikha. Masakit pero totoo. Oh. Yun ang word. Masakit pero natuturuan tayo. Amen po ba? Kahit ako, hindi ako babaeng maging baboy. Aba. Ako ay special na nilikha ng Diyos sa lahat. Anong sabi ng Lord? Create tayo sa kanyang wangis. Sipin niyo, baboy ba ang Lord? No! Wala siyang katulad. Hindi kayang ilarawan ang kaluwalhatian, ang kaningningan, ang kadakilan, ang kapangyarihan ng ating Diyos na banal. Sa sinag pa nga lang ng Panginoon, hindi ka natatagal. Amen po? Sa kaningningan at liwanag pa lang ng Panginoon, hindi mo nakakayanin, kapatid. Nung araw, hindi kayo pwedeng tumapak dito sa place of Holy of Holies. Nang hindi kayo banal, nang hindi kayo nag-fasting, nang hindi nyo sinusuri ang sarili nyo, baka may kasalanan ako. Dahil pag ginawa ninyo yon at tumapak kayo dito na may kasalanan, automatic, patay naman. Yes. Walang patawad yan, walang excuse yun. At yung mga yun pa, mga high priest. May mga katungkulan. Hindi basta-basta. Kaya huwag niyo pong baliwalain. Paghawak ng mic, paghawak ng drum set, paghawak ng gitara, ano pa? Paghawak ng ano pang meron tayo? Bass. Huwag niyong mamaliitin. Pagbasa ng songs, kapatid, banal at sagradong gawain sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, Psalms reading lang naman ako, okay akong umabsent. Ay, prayer lang naman ako, hindi ako kailangan, pwede akong palitan ni Numan. Hello? Pagka ganon ang iyong kaisipan, hindi mo pa lubos na nakikilala, personal ang Diyos. Dahil kung nakikilala mo na ng personal ang Panginoon, hindi mo palalagpasin. Amen? Gabi pa lang, excited ka na, Lord, narito ang buhay ko. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Maging alulod at daluyan ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Na ang lahat ng sasabihin ko, Lord, ay magkaroon ng lasa. Di ba anong sabi ng word? Kayo ang salt. Ano ba mayroon ng salt? Ano ba ang salt? Panglasa. So ikaw, kapatid, may panlasa. Ang buhay mo dapat sa mundo, sa kapwa mo. Kahit sino pa yan. Ikaw ay maging pagpapala. Ikaw ay maging channel ng blessing, channel ng love, ng forgiveness mula sa Panginoon. Ay, ang hirap. Ang hirap lalo na nung sinabi mong forgiveness. Yes. Mahirap magpatawad. Lalo tigit kung alam mo na hindi naman dapat na ginawa sa'yo o sinabi sa'yo. Hello!
Pero yun eh. Yun yung nature ng mundo. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baguhin. Amen? Pero yung puso mo pwedeng magbabago sa Lord. Na hindi ka masyadong apektado. Na hindi ka masyadong naka-attach sa mga bagay na may kinalaman sa emosyon mo. Kaya nga pagka kinanti na yung emosyon mo, lahat bagsak. Yes. Lahat damay. Tama po ba? Hello mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya tama lang. Ang sabi dito ng yung prayer dito ni Apostle Paul, ipinapanalangin ko na nawa likaan kayo ng puso, liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang lubos niyong maintindihan, lubos niyong maunawaan, at lubos niyong makilala ang kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo na meron sa ating lahat, mga kapatid. Napakasagana ng habag ng Lord sa lahat ng tao. At yun yung dapat na ibahagi mo, kapatid, sa lahat. Dahil hindi ang Lord basta-basta nagbibigay ng tuldok. Laging may chance sa Lord. Kahit gaano pa yan kasama. Amen po ba, mga kapatid? Kahit gaano ka kasama, binibigyan ka ng Lord ng chance. Magbago, maranasan ang grasya niya, maranasan ang love mula sa Diyos, maranasan ang papatawad kung ikaw ay may pusong nagsisisi. Kung ikaw ay may pusong may pananampalataya sa iyong makapangyarihang Diyos na buhay. At dyan sa Ephesians, sinabi niya sa 1, verse 3 to 14, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago paligay ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon sa kanyang layunin at kalooban. So, nandun ba yung layunin or purpose? May purpose ang buhay ko. Sabi mo nga po sa iyong katabi, may purpose ka, kapatid. May purpose ka, Anthony. Amen. May purpose ang buhay mo, ha? Lalo tigit sa harapan ng Diyos. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin at sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganong kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. So ano yung next? Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin. Praise God! Na isa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Nakikita niyo mga kapatid kung gaano tayo ka-blessed. Andyan po, nakasulat na lahat, uulit-ulitin man natin, kailangan. Dahil likas na sa atin ang nakakalimot, likas na sa atin ang nagbabaliwala, pero sabi nga, apaw-apaw ang grace ng Lord. Nalimutan mo mga kapatid, inuulit ng Spirit, pinapaunawa sa iyo. May purpose ang buhay mo. Number 2, ano pa po yung layunin mo kapatid sa lugar na to? Pinatay mo. To be found in Christ. Tagalogin nyo nga po yan kasi ako mo rin ito, ng ma'am. Tagalog. Magsaksak. Ha? Dito? Base yan, base. Patay ko yan. Matagpuan. Masampungan ka. Tama po ba? Masumpungan. Matagpuan. Matagpuan ka na kay Christ. Paano yung pagdating ni Christ, matagpuan ka kung saan? Ha? Sa tingin nyo, anong mangyayari sa inyo kung natagpuan kayong patuloy na nagkakasala? Ay, iwan naman. Ano po? At pag naiwan, anong mangyayari? Ay, hindi mo kaya naman. Ngayon, kaya natin lahat dahil nandito sa atin ang Holy Spirit. Pagka tayo po'y na-rapture na at magpaiwan ka, kapatid, kawawa. Kawawa po talaga. Hindi biro. Hindi biro. Andyan po yung mga verse, Philippians 3:9. Ano ba sabi dyan?
Ha? Ano sabi sa Philippians 3:9, mga kapatid ko? Isa sa kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng Pananampalataya. May mga verses dyan, Romans 1:17. Nakita niyo po ba? Nandyan ba? Anong sabi sa Romans 1:17? Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano sinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid Sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, binibigyang diin pa rin yung faith natin sa ating makapangyarihang Diyos. Dahil napakahalaga po nito, 1 Corinthians, ano pang ibang verse na makakasupport sa ating pag-aaral? 1 Corinthians chapter ano yan? Verse 30. Anong sabi sa 30? Sa Kanya nagmula ang buhay, nataglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya tayo tinuring na matuwid, ginawang banal, at diniligtas ng Diyos. So nakikita niyo po, ang gusto ng Diyos ay masumpungan ka, matagpuan ka, makita ka na namumuhay na may kabanalang kasama si Kristo. Dahil yun po yung purpose ng buhay mo, kapatid. Mahirap? Yes, oo, hindi ganun kadali. Pero sa tulong ng Holy Spirit, kapatid, anong sabi ng Philippians 3? Verse 13. 4:13 ba? I can do all things. Ba't parang hindi kayo sigurado? Philippians 4:13, go! I can do all things through Christ who give me lahat ng bagay magagawa ko dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Lagi mong sabihin yan. Kung saan ka mahina, sabihin mo, Lord, sabi mo sa iyong word, palalakasin mo ako kung saan ako mahina. Amen po ba? Hello! Marami tayong kahinaan. Totoo yan. Lahat tayo, maging ako, kahit sino pa, na lingkod ng Panginoon. Nandito pa tayo sa katawang makasalanan. Tama ba? Andito pa tayo sa mundong makasalanan. Walang perfecto sa atin. Kaya lang tayo may katiyakan ng kapatawaran, katiyakan ng patutunguhan, kasi ginawa ni Jesus. Pero andito ka pa, kapatid eh. Kaya hindi ka pa exempted sa temptation, hindi ka pa exempted sa lahat ng kahinaan mo. Pero pag sinabi at inamin mo yan sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Wala akong magagawa kung wala ka. Amen po? Amen. Amen. Mahina talaga ako sa part ng buhay kong ito, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Mag-stand ako sa truth. Mag-stand ako sa faith ko. Kahit ano pa mang offer yan, no. Hindi nalulugod ang Diyos. Hindi mag-glorify ang Panginoon. Ayoko niya. Amen po? Hello, mga kapatid ko sa pananampalataya. Yun ay kung gusto mo na magpatuloy ka at makapamuhay ka ayon sa purpose ng Diyos sa'yo. At next po, ano yung pangatlo? Hello mga kapatid ko. To know the power of His resurrection and to experience what? What? Renewal? Of life. Of life and deliverance? Sin pa rin. Kasi yung number 1 ang kalaban natin eh. Diba? Deliverance. Yung makalaya ka talaga totally. Yung anino pa lang ayaw mo na, anino pa lang ng kasalanan, no, hindi yan. Ayoko dyan. Hindi yan ang nakalulugod sa aking Panginoon. So, andyan yung mga verse, Romans 6:4-5, Ephesians 2, and then, ano ba sabi sa Romans? Sige nga po, tingnan natin. Romans 6, andyan ba, anak? Romans 6 verse, ano yan, anak ko? 4-5. Anong sabi sa 4? O kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa
sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Thank you, Lord. Salamat sa power na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na muli niyang pagkabuhay. So next, number 4 at last. Ano yung purpose sa buhay natin? To share. Share? Christ suffering. Naku, ayaw ng Kristiyano nito. Ayaw ng Kristiyano ng hirap. Diba? Sabi niyo, pag nag-born again ako, puro blessing. Diba? Out. Sabi niyo, pagka nag-praise the Lord ako, puro pagpapala ng makakamtan ko. Hindi po. The more na ikaw ay nagnanais na sumunod sa Panginoon, the more na ikaw ay ititest, the more na ikaw ay ipapadaan ng Lord sa mga trials upang lalo mong mapatunayan na totoo at tapat ang Diyos na nangako. Amen po mga kapatid ko. Hello! Upang ma-exercise mo ang iyong pananampalataya. Upang ma-exercise mo ang iyong tunay na personal na kaugnayan sa iyong Savior. Dahil pag may problema, doon mo madalas nakakausap ang Panginoon. Totoo ba? Di ba? Kasi pag okay ang lahat, thank you Lord, amen. Amen. Pero pag may problema, lahat, Lord. sa bawat, hahagulol, di ba? Magpupuri sa Panginoon, Lord, aatin na ako, promise. Lord, tatanggapin ko na po. Tatanggapin ko na po yung binigay sa akin, di ba? Gagampanan ko na po. Promise, Lord, magiging faithful na ako. Tama ba? Diba? Ngayon eh. Promise, Lord. Tugunin mo lang, Lord, yung prayer ko. Di ba? So, lalo na pag may kinalaman sa health. Tapat na ako, Lord. Hello! Di ba? Kasi hindi talaga biro. Di ba nga, sabi ng mundo, health is Well. di ba? At may katotohanan, di ba? Anin mo yung maraming pera kung binibili naman ang hininga mo. Di ba? Tama lang yung pera mo, pero libre lahat. Kaya pa ang buhay. Amen? Pero syempre sasabihin mo, pero syempre Lord, iba pa rin pag may pera. Awa? Iba pa rin Lord pag meron. Di ba? At hindi madamot ang Panginoon. Tama po ba, Sister Claire? Hindi madamot ang Diyos. Kailangan mo lang ipakita na ikaw ay dumidepende sa Kanya. Kailangan marinig sa'yo. Di ba sa magulang? Lahat tayo rito maraming magulang. Taas ang kamay. Magulang, nanay. Nanay, ba't parang ayaw nyo umaming nanay kayo? Nanay, mga magulang. O, di ba? Mas masarap marinig na, pahingi naman po. Di ba? Kailangan ko po nito. Totoo, di ba? Pahingi naman ito. Kaya minsan, pag lumalaki na yung mga anak, bakit parang hindi ka na ano sa akin, hindi mo na ako kailangan? Di ba? Ba't dumadating ng ano, hindi na yata ako kailangan ng anak ko? Mga ganun yung mga sentimento ng mga magulang. Hindi na lumalapit sa akin, kaya niya na. Di ba? Pero ganun po sa ating Panginoon. Mas masarap sa pandinig ng ating Lord, yung tayo po ay laging nakikitaan ng pagdepende sa ating Diyos na buhay. Andiyan po yung mga verses. Paki-note po, please. Ano yung mga verses natin sa number 4? Gawa. Pilipo sa gawa po. Ito po yung sinabi ng Lord sa kay Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle ni Lord kay Apostle Paul na ipinakita niya na. Anong tawag doon? Oo, ipinakita niya na kung paano. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin. Alang-alang sa akin. Kita niyo na? Kaya pag gusto mo nang patulan yung kaaway mo, alang-alang kay Christ, wag na. Di ba? Iniisip mo ng gantihan yung gumawa sa'yo ng hindi masama. Sasabihin mo, alang-alang kay Christ. Wag na lang. Kasi kung alang-alang sa sarili mo, hindi ka papayag. Magpupimiglas ang loob mo. Diba? Magwawala. Hindi ko to deserve. Ganunin ang sarili mo. Pero sasabihin mo, alang-alang kay Christ, sige na. Okay na, sige na. Tama ka na. Magtigil ka lang para lang maayos ang lahat. Tama po ba?
Okay na, forgive na kita. Pero ang hirap yata mag-forgive pag hindi humingi ng tawad. Ano po? Kaya kailangan humingi ng tawad. Kilalanin ang mali. Kasi madaling mag-forgive pagka humingi ng tawad. Ganun tayo sa Diyos eh. Pag madali tayo humingi ng tawad madali tayo humingi ng tawad sa Lord, nagkakaroon tayo ng kapanatagan ng loob. Hindi tayo nag-aalangan na humingi, na lumapit, na humingi ng proteksyon, humingi ng favor. Tama! Hindi tayo nagdadalawang isip na, Lord, please, sagutin niyo po yung prayer ko kasi alam mo na pinatawad ka na ng Lord sa lahat mong kasalanan. Nagkakaintindihan po ba mga anak ng Diyos? Amen. So ano po yung pagtatapos na sinasabi dyan? Kasi na-note nyo na yung mga verses. Hello! Ano sabi? Pakibasa po, please. Mga kapatid, naghatid natin mula sa Diyos ang sapat na lakas upang mamuhay ayon sa kanyang layunin. O purpose, huwag nating sayaan ang mga panahon na Ang sabi doon, mga kapatid, binigyan na sa atin na yung lakas, tama ba? Apo. Binigyan na tayo ng Lord. Para, anong tawag doon? Para mamuhay ayon sa kanyang layunin. layunin. So, wag nating sayangin na pagkakataon or panahon para nandiyan ka. Maisa katuparan nito. Ano po ang challenge sa ating lahat? Anong verse? Second Peter, verse 1, 3 po. Go, church! Pakibasa po. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na natuturo sa atin Upang tayo mamuhay sa mga Diyos, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. Sa rin tumawag sa atin upang mahagilan tayo ng kanyang kaluwalhatian at karakulaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng hila at talagang pangako upang makaiwas tayo sirang pag-asa sa upang makabahagi tayo sa kanyang Ano ba yan? 2 Peter ba yan, kapatid? Apo. 2 Peter chapter 1. Chapter 1 verse 3 to 4. Okay, 3 to 4. Kaya mahaba. 1, 3 to 4. So mga kapatid ko sa pananampalataya, nakita na natin yung kahalagahan ng ating layunin, ng purpose natin sa buhay na ito, na tayo po ay patuloy na kumilala ng kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya lagi tayong binibigyan ng chance ng Lord na ma-experience, na mamuhay ayon sa kanyang layunin o magandang plano. Kaya wag po natin itong baliwalain. Let us pray na mga kapatid ko sa pananampalataya. Yumuko po tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin. Thank you Lord sa word mo na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay lakas, nagbibigay tatag sa aming relasyon sa inyo. Salamat Lord sa totoong purpose o layunin ng aming buhay. Ang tunay po na kilalanin ka ng personal, ang ikaw po ay, ang buhay po namin ay masumpungan na namumuhay ayon sa kabanalan at katwiran mo. At next po na ma-experience namin Lord, ang kapangyarihan ng muli mong pagkabuhay. At ang huli, Panginoon, ang kami po ay pamuhay, Lord, yung paghihirap ni Kristo, Panginoon, yung pagtitiis bilang isang Kristiyano. Hindi po namin to kaya kung kami lang. Subalit walang mahirap, walang imposible sa'yo. Kaya po namin ang lahat ng bagay, sabi mo sa iyong salita. Panginoon, ang dalangin ko po, kayo po ang kumumpleto ng mensaheng ito sa puso ng iyong mga anak. Nawa, naroon ang pangunawa, naroon po ang kaliwanagan na may apply po sa araw-araw na pamumuhay ang mga salita mo. Nang sa gayon, Lord, mangyari, matupad ang napakagandang layunin ng buhay na meron kami sa mundong ito. Sa iyo lamang ang mataas na papuri, Lord God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen! Amen at Amen. Ito, gitara.
Lala. Oh. Ilo, ibig. Praise the Lord. Isa po muna ulit palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay dumako na sa isa po pong gawain sa ating Panginoon ang pagbibigay. Hayaan niyo pong i-guide ko kayo. Makibukas po tayo sa aklat ng Matthew chapter 14 verse 13 to 21. Familiar na po sa inyo yung storya nito, so okay lang kahit ako na lang po yung makibukas ng Bible. Ulit sa Matthew chapter 14 verse 14 to 21. Ito po yung kwento tungkol sa pagpapakain ng 5,000. So ano na siya? Alam na natin yung kwento to. Chapter 14. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi na, malapit na po lumubog ang araw sa liblib na lugar na ito. Papuntahin na po ninyo ang mga kalapit, sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis, bigyan niyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat ng ipunin ng mga alagad ng natirang pagkain. Nakapuno pa sila ng 12 kahing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. So yun, 5,000 tao yung nasa Bible po, pero malinaw naman po yung sinabi na lalaki lang po yung kinount sa 5,000. Hindi pa po kasama dito yung mga babae at mga bata. So kung iisipin natin, di ba, tayo nga lang dito sa church, kapag tayo nag-anniversary, kamot-kamot kung magkano yung iba-budget natin para sa pagkain. Hindi pa po tayo umaabot ng 1,000. And sa tagal ko na rin po sa ministry, never pa po ako naka-experience na nagkaroon tayo ng anniversary o kung anumang gathering na umabot sa 1,000 yung mga tao. Lagi pong less than 1,000. So, hindi po kayang imaginein ng utak ko yung ganitong pangyayari. Na 5,000, hindi pa kasama yung mga bata at saka yung mga babae. Yet, natugunan po yung pangangailangan ng lahat. Diba? So, ending po nun, kung pupuntahan po natin yung ending, nakakain lahat. Hindi lang po basta-basta nakakain ha. Ang sabi po nun, lahat ay nabusog. So, napaka-amazing nung idea na lahat sila nabigyan. Lahat sila ay nakaranas ng kabusugan na binigay po ng Panginoon. Pero what makes it more amazing is yung sa dulo na sinabi doon, may natira pa sa 5 tinapay at 2 isda. So imagine paano yung pinaghati-hati yung 5 tinapay at 2 isda para magkasya sa 5,000 tao mahigit at meron pang matira. So, ayun, yun yung nangyari nung tinipon na nila. So, sa atin ngayon, i-relate po natin siya sa tithes and offering, mga kapatid. So, since tithes and offering talks about giving, and most of the time, giving po kasi deals with money. Pero take note, mga kapatid, ang giving is not just about monetary value. Kapag giving po, ibig sabihin, pwede mong ibigay kung ano man yung meron ka ngayon. Like, kung sabihin na natin, may business ka na gumagawa ka ng basahan, required ka ba na ibenta yung basahan at ibigay sa church bilang tithes and offering? Hindi po. Pwede ka rin naman gumawa ng basahan na sapat sa pulpito natin and meron na tayong carpet. Diba? Kung gusto nyo, magawa tayo ng red carpet dito. Marami pong paraan na magbalik sa Panginoon, pero hindi lamang po pera. Pero for the purpose of this tithes and offering, syempre, we'll talk about pera. Ganyan. So, yun na nga po. Madalas sa atin, mga Christians, kahit sabihin na natin na nasa kay Christ na tayo, hindi pa rin natin maiwasan na mapunta doon sa tagpo na pinag-uusapan natin about yung needs natin bilang tao. Diba? And madalas na question natin is need versus kung anong meron ako ngayon. Kaya ko ba siyang pagkasyahin?
Kaya ko bang i-stretch yung 1,000 ko para pakainin yung pamilya ko sa isang linggo? Parang yon yung madalas na nagiging question natin. So, ngayon, ang tanong, paano maa-apply itong kwento ng pagpapakain ng 5,000 sa sitwasyon natin ngayon bilang modern Christians? Kasi sila sinaunang Christians na. Balikan natin yung sa storya, mga kapatid. So, dun sa story natin, nung paggabi na, sinabi ng mga alagad ni Jesus na papuntahin na natin sila sa mga malalapit na nayon. Yun ba ay dahil gusto nilang magdamot? Hindi po. Kasi concerned sila dun sa mga tao na kapag inabot pa sila ng gabi, nasa ilang na lugar po tayo, wala silang makakain. So yung concern nila na, Panginoon, pwede ba nating paalisin na yung mga tao para makasecure na sila ng matutulugan nila, ng makakain nila. Pero at that moment, hindi sumagot si Jesus ng yes. Does that mean hindi concerned si Jesus sa mga taong naandun? Hindi po. Ibang level kasi yung faith ni Christ. Alam niyo po yung sinabi ni Christ doon, ang sabi niya doon na hindi nila kailangang umalis. Bigyan niyo sila ng makakain. So imagine, ikaw naman yung naandun sa sitwasyon ng mga alagad na napakarami. Gaano karami yung 5,000, hindi ko rin po maisip kung gaano sila karami. Diba? Pero ikaw yung aatasan na magbigay ng pagkain para sa 5,000 na yon. Suntok sa buwan yun. Lagi kong term yung suntok sa buwan. Suntok sa buwan po yun, di ba? Ang hirap niyang mangyari. Pero, imposible ba siyang nangyari during that time? Amen. Hindi po. Nakakain po silang lahat. And sa paanong paraan? Ang sabi ni Christ, nung sinabi nila na meron lang po kaming 5 tinapay at 2 isda. Ang sagot niya, dalhin niyo dito. So una doon, ang hiningi ni Christ, ibigay ninyo kung anong meron kayo. Hindi nyo kailangang ikip yan para sa sarili nyo, para makakain kayo at yung iba hindi. Diba? Ang utos ni Christ, dalhin nyo yan dito. And sinunod po ng mga alagad. Ibinigay nila yung 5 tinapay at 2 isda. Pangalawang nangyari doon, itinaas ni Jesus yung 2 tinapay, ay 5 tinapay at 2 isda. Ipinanalangin niya sa Panginoon. So una, nandun yung submission. Na kung anong meron ako, willing akong ibigay ito sa Panginoon. Pangalawa, nandun yung pagkilala na may magagawa ang Diyos sa sitwasyon ko ngayon at mamimit yung lahat ng pangangailangan ko. So same din po yan sa atin ngayon, mga kapatid. Marami sa atin, hindi naman tayo mayayaman kung tutusin. Kasi kung mayayaman tayo, malamang wala tayo dito sa Grace from Heaven Church. Baka nasa Victory Worship tayo, baka nasa JIL o saan mang malalaking simbahan, di ba? Pero nagsasama-sama tayo dito. So aminin man natin, may mga pagkakataon na nakakaranas tayo yung ganun na paano nang gagawin ko dito, paano ko paplansyahin tong 100 pesos na to para magkasya sa pamasahe ko at saka sa pagkain ko para sa isang araw, diba? Pero ang lagi po nating tatandaan, mga kapatid, sabi po sa Hebrews, ang Panginoon natin ay the same noon, ngayon at darating. Does that mean hindi na mangyayari ngayon yung nangyari noon? No po. Wala pong imposible na mangyari ulit na papakain ng Panginoon ang 5,000 katao higit pa sa sitwasyon natin ngayon. So, yun po yung nais po namin i-claim ng bawat isa sa atin na marami tayong limitations bilang mga Kristiyano, pero ang Diyos po natin walang limitasyon. Dalawa lang po yung kailangan. Una, be ready na ibigay kung anong meron ka sa Panginoon. And pangalawa, acknowledge yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Sabi nga sa Malakias 3:10, sabi yung Malakias 3:10. Malakias 3:10, sorry po. Nawala yung... Malakias 3:10, ibigay ninyong buong buo ang inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So sa sino man po na ready na tumanggap ng apaw-apaw na pagpapala na nagmumula sa ating Diyos, bukas po ang ating basket para magbalik ng pasasalamat sa ating Diyos. Tayo po yung magbigay. Yung mga paglagay na. Kita, Panginoon,
ikapo. I-extend po natin ang ating mga kamay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kinikilala ang kabutihan mo at kaluwalhatian mo sa kalagitnaan ng mga lingkod mo na narito, Panginoon. Lord, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang presensya pa lamang po namin sa lugar na ito, Lord Jesus, ay sapat na, Panginoon, upang makatanggap po kami ng kalayaan na nagmumula sa iyo, makatanggap kami ng kagalingan, Panginoon, makatanggap kami ng kalayaan, Panginoon, sa aming pong pagpupurit pagsamba. Maging, Panginoon, ang aming privilege, Lord Jesus, na makarinig ng mga mensahe mo, Panginoon, ay sapat na upang minsan pa i-uplift ang aming spiritual na buhay, Panginoon. Nang sa gayon, maging ready po kami, Lord Jesus, sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo at sa patuloy po namin pagbalik sa mundo, Panginoon. Taglay ang katagumpayan na nanggagaling, Lord Jesus, sa kaisa-isang pangalan mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat patuloy mo po kaming nire-remind, Panginoon, na kung anumang kalagayang meron kami ngayon, naroon ka at kaya mo kaming abutin, Panginoon. Na walang imposible sa iyo, Panginoon. Na sa kabila ng pagiging mahirap namin, Panginoon, naroon ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Naroon lagi ang katagumpayan na ino-offer mo, Panginoon, kung kami po ay magtitiwala sa iyo, kung buong pananampalataya namin ipagkakaloob sa iyo ang lahat, Panginoon, at kikilalanin namin, Lord Jesus, ang mga bagay na kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa sa aming dakilang Diyos. Panginoon, salamat po sa iyo. Pruweba po, Panginoon, ang mga ikapo at kaloob na narito sa iyong banal na harapan, Panginoon, na ang mga anak mo ay hindi naghihirap, Panginoon. Bagkus kami ay mayaman, Lord Jesus, sa pamamagitan ng kayamanan na pinagkakaloob mo po sa aming dakilang Diyos. Ama, ang aming pong dalangin, ikaw ang patuloy na mag-prove, Panginoon, ng lahat ng sinasabi mo sa iyong salita. Lord, sabi mo, ikaw ang Panginoon noon, ngayon, at ang darating, Panginoon. Kaya naman naniniwala po kami na kung gaano man kagilagilalas, Panginoon, ang mga nababasa namin sa Biblia, alam po namin na mas kagilagilalas ang kaya mo pong gawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we declare blessings in Jesus' name, Panginoon. Dinideklara po namin ang kalayaan sa lahat ng isipin, Panginoon. Bondage, Panginoon, sa anumang isipin, Panginoon, financial, Panginoon. Bagkus pinapakawalan po namin, Lord Jesus, ang kayamanan, Panginoon, ang kalayaan, Panginoon. At kiniklaim namin na lahat ng ito ay sa amin, Panginoon, bilang kami mga anak mo, dakilang Diyos. Lord, salamat po, salamat po. Ang aming pong dalangin, Lord Jesus, na ang mga ikapo at kaloob na ito, Panginoon, ay patuloy na magamit sa ikalalawak pa ng ministeryo mo, Panginoon, upang patuloy namin i-share ang kabutihan mo sa bawat isa, Lord Jesus. Ama, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.